Magandang araw po sa inyong lahat. Kapag sinabi po nating praise, yan po ay patungkol sa grupo ng mga salita. Okay? Pero ang praise nga po ay iba-iba po yan. Okay? At ito na nga po, merong tinatawag na prepositional praise. Pag po tayo ay naka-prepositional praise, ang ibig lang sabihin yan, yung grupo ng mga salita ay pinangungunahan po ng salita na ang uri ay preposition. Katulad po nito, in the white car, sa loob nung puting kotse. Kung mapapansin nyo, dito sa ating naka-Ingles na praise, ay ang unang salita po niya ay in. Kapag tinignan nyo sa dictionary itong in, ang ibibigay po sa inyo na uri niyan ay preposition. Okay? So, ang tawag po sa praise na kung saan ay pinangungunahan po ng salita na ang uri ay preposition, ay prepositional praise. Okay? Dito po sa ating aralin, yung prepositional praise daw po ay maaaring gamitin bilang noun modifier. Ang ibig sabihin ng noun modifier ay yung salita na ang uri ay noun ay bibigyan natin ng ideya. Okay? At ang tagabigay ng ideya dito sa ating aralin ay itong prepositional praise. So gagamitin natin yung prepositional praise na magbigay ng ideya sa salita na ang uri ay noun. Okay? So, magbigay po ako ng halimbawa. Ito, ang lalaki sa loob ng puting kotse ay aking pinsan. Kapag in English po yan, the man in the white car is my cousin. Okay? So, ito pong man, kapag tinignan nyo ang uri niyan sa dictionary, noun po yan. So, itong noun naman ay maaari pong bigyan ng ideya nitong prepositional phrase kasi sinasabi nga po na ang prepositional phrase ay maaaring gamitin bilang noun modifier. Bigay po ng ideya sa noun. Okay? So kung mapapansin nyo po itong ating halimbawa, itong in the white car o sa loob ng puting kotse, nagbibigay po ito ng ideya patungkol po dito sa man o dito sa lalaki. Okay? Na yung tinutukoy po natin na lalaki ay nasa loob nung puting kotse. So, yan po ang tulong ng prepositional phrase. Nakakapagbigay po tayo ng ideya doon sa tinutukoy po nating noun. Okay? Para mas makilala pa po natin. Okay po? At saka makikitingnan nga po yung pagkasunod ng mga salita. Okay? Yung noun muna, tapos saka natin isusunod yung prepositional phrase. Okay? At saka pansinin nyo, pag naka-praise po tayo, yung mga salita na in the white car, nagsasama-sama po sila para makapagbigay ng isang ideya. Okay? Yun po yung gamit din ng praise. Okay? Dito sa baba, ang baso sa mesa ay hindi akin. So, yung baso po dito o glass po na ito, kapag tinignan nyo sa dictionary, noun po yan. At dahil noun po yan, maaari po natin yan mabigyan ng ideya gamit ang prepositional phrase. At ito po yung ginamit ko, sa mesa, on the table. Ang baso sa mesa ay hindi akin. The glass on the table is not mine. So nakikilala natin kung aling baso yung sinasabi ko. Gamit po ang prepositional phrase. Ngayon po, tiyak may magtatanong, di ba po ba ang may karapatan lang na magbigay ng ideya sa noun ay adjective po? So, ipinapakita ko lang po dito o gusto kong ipaalam dito sa aralin natin ito na ang prepositional phrase ay maaaring gamitin bilang adjective phrase. Kasi po, ang prepositional phrase ay maaaring gamitin na noun modifier. Kapag may karapatan ka na magdagdag ng ideya sa noun, maaaring tawagin ka na rin na adjective. Kasi adjective po talaga ang tawag doon sa tagadagdag ng ideya sa noun. Ginamit po natin yung prepositional phrase na tagadagdag ng ideya sa noun. So, maaaring magkatumbas po sila. Okay? So, para matanggal na po yung inyong lito. Okay po? So, sana makikipag-aralan po ng mahusay po itong ating prepositional phrase kasi kitang-kita nyo na kung gaano kahalaga po ang prepositional phrase para mas makilala po natin yung noun na tinutukoy natin. Okay po? Maraming salamat po.